In a perfect situation, no, if we have another iron fist, no, like the former President Tatay Digong, ay madali, no? Kasi kitang-kita naman natin yung disiplina, no? Nandun yung sympathy, no? Ang kailangan ng gobyerno natin ngayon, no, in a perfect situation, is sympathy, and dapat maramdaman nila yung hinaing ng mga taong bayan, no? Una, na-address ba natin yung loose firearms? Na-address ba natin ang poverty? Na-address ba natin yung corruption? No? Kung yung mga bagay na yun ay na-solve natin, ay di sana mag-election tayo. No? Pero hindi lang naman BARM yan eh. Titingnan mo the entire world. No? Para sa mga hindi taga-BARM or outside BARM, dyan sa Mindanao, Visayas, maging dito sa Metro Manila, Luzon, ano yung dapat nilang mga mahalagang matutunan or malaman kaugnay nga po dito sa kahalagahan dyan po sa mga ganap ngayon sa BARM na yan nga, pinagtatalunan pa kung kailan ba, dapat ba magkaroon na ng eleksyon, sir? Well, una, ang Mindanao, no, particularly in the Bangsamoro, iba po yung setup doon talaga. Iba yung anthropological, cultural, no? Medyo unique po yung region namin, no? sa BARM. No? Yan yung una. Pangalawa, intindihin natin na meron po tayong tinatawag na peace agreement. No? Yung mga kapatid nating mga Muslim at mga Bangsamoro, ang una-una nilang gusto ay independence. No? Gusto nilang humiwalay kasi historically nga, may basehan. No? Yung mga sultanates natin, sultanado natin, yung mga tao natin sa Mindanao, iba rin talaga yung pananaw nila sa history at even in the current events. No? So, pangatlo, dyan sa Mindanao, ang dami pa rin pong mga loose firearms. Ang dami pa rin pong private armed groups. Ang dami pa rin pong mga members of the terrorist groups, no, violent extremists, na madali silang mag-recruit ng mga tao. Now, base po sa pag-aaral namin, ang nakikita ng mga tao sa BARM ay ang ating gobyerno ay hindi sincere sa peace agreement. No? Kasi nga, yung comprehensive agreement on the Bangsamoro and the framework agreement of the Bangsamoro also, ay halos lahat noon ay hindi nag-deliver ang government. No? Particularly on decommissioning. So, majority of the MILF are still combatants. No? May hawak pa rin silang baril. Marami pa rin sa mga community natin ang may mga armadong grupo. No? Di natin alam, galing sa mga political clans or whatever. Now, how can you have a legitimate election? No? So, ganun pa rin. Meron ka rin intimidation, meron ka pa rin... I'm sure the AFP and the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, they have a different view. No? They can always go kung ano sasabihin ng government natin. But they know on the ground, intelligence reports, no? Yung latest na ambush, no? 4 na mga militar, no? Sa Lanao del Norte, sa Munay. Yung inambush po na mayor ng Sharipagwak. No? These are blatant acts and manifestations na yung security concern natin ay hindi ganun ka-simple. So, as a taga-Manila, I'm sure iba yung mga concerns niyo dito or sa Luzon and Visayas, dapat intindihin nyo na hindi sa amin importante ang demokrasya sa ngayon. Kasi kapag nagkaroon ng election, alam natin kapag may election, madidivide ang tao. Walang gustong matalo dyan eh. Walang gustong sabihin niya natalo ko. Lagi yan sasabihin, dinaya siya, di ba? So, kapag magkaroon tayo ng election, takot kami, no? Takot kami na baka this will escalate the violence and the disgruntlement of the Bangsamoro Islamic Armed Forces. Gano'n naman kalaki yung role ng national government, lalo na ng political will ng isang leader ng ating bansa, dyan sa mga ganap ngayon sa BARM? Or hayaan na lang sila, bigyan sila ng leeway ba o talagang paano ba matitiyak para maging successful or kung ano bang mga dapat na
gawin dyan, Direktor? Pero Edmar, may political will ba tayo? Yan din yung tanong. Yun yung question, di ba? Pero in a perfect In a perfect Scenario. situation, no, if we have another iron fist, no, like the former President Tatay Digong, ay madali, no? Kasi kitang-kita naman natin yung disiplina, no? Nandun yung sympathy, no? Ang kailangan ng gobyerno natin ngayon, no, in a perfect situation, is sympathy, and dapat maramdaman nila yung hinaing ng mga taong bayan, no? Una, na-address ba natin yung loose firearms? Na-address ba natin ang poverty? Na-address ba natin yung corruption? No? Kung yung mga bagay na yun ay na-solve natin, ay di sana mag-election tayo, no? Pero hindi lang naman BARM yan eh. Titingnan mo the entire world, no? Most of the Muslim countries in Afghanistan, no? In Iraq, Syria, no? In the Middle East, no? Most of these countries and mostly Muslim-populated areas, hirap sila maging democratic. Kasi clannish kami, no? Kumbaga kahit saan mo titingnan, no? Gagamitin natin yung pagka-academe, no? Part ng akademiya, mga research natin, clannish ang mga tao dyan. We abide by consensus, no? So kung ang gobyerno, kung hindi pa ready ang BARM, okay, mag-consensus tayo. Everyone, they will represent kung sinong gusto nila mag-represent. And by appointment pa rin, no? We see that there is no rush for us to democratize and have an election wherein alam naman natin na by history and experience, iba ang takbo ng election sa BARM. Opo, huli na lang mula sa akin po, Direktor, no. Sakali naman po na maging matagumpay yung mga ganap dyan sa BARM, no. Sakali naman, no. Ano yung maaring magiging makukuhang aral o lesson o pwedeng gamitin ng national government? Pwede ba ito? Applicable din ba ito sa iba't ibang mga sitwasyon sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao po? Oo naman. Marami po, no? Marami tayong pwedeng pag-aralan sa BARM. No? Lalong-lalo na yung if we can master the decommissioning process, no? Kasi alam naman natin, meron pa tayong mga kapatid na mga NPA, no? Mga komunista. So kailangan din natin silang bigyan ng tamang programa, no? And alam din po natin na yung sa BARM, yun na. For me, ang pinaka-lesson talaga natin is how can we make the parliamentary form work for us, no? Kasi by history, ang Pilipino, no, we are different nations, no? And ayaw talaga nating malamangan ng ibang tribo, ibang grupo. So, mas maganda yung equal tayong lahat, no? Mabigyan tayo ng tamang space to govern, and higit sa lahat, makikita natin na ang pwedeng mapakita ng Bangsamoro and BARM na sa lugar natin na yan, ang Muslim, Kristiyano at Lumad ay nagkakaisa.